Mga kachismis, huminga muna kayo. Dahil isang balita ang yumanig sa Hollywood at buong mundo ngayong linggo. Isang alamat ng pelikula, isang direktor na minahal natin, at ang kanyang asawa na tagpuan ng patay sa kanilang tahanan sa Los Angeles. Hindi ito simpleng aksidente. May mga ulat na stab wounds ang sanhi ng kanilang kamatayan, at ngayon, buong mundo ay nag-iisip paano nangyari ito. Sino ang may kasalanan? At bakit ganito ang wakas ng buhay ni na Rob Reiner at ng kanyang asawa, Mitchell? Hello mga ka-fandom, mga ka-chismis, at mga tagahanga ng Hollywood sa Russia, Japan, Germany, at syempre sa Pilipinas. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang trahedya na hindi lang nag-iwan ng luha sa mga kapitbahay sa Brentwood, Los Angeles, kundi pati na rin sa mga manonood, artista, at politiko. Si Rob Reiner, kilala bilang direktor ng mga klasikong pelikula tulad ng When Harry Met Sally at The Princess Bride, at ang kanyang asawa na si Michelle Reiner, ay natagpuan ng patay sa kanilang mansion. Ang mga ulat ay nagsasabi na ito ay resulta ng marahas na pananaksak, isang pangyayari na halos walang makapaniwala sa simula. Bago natin pag-usapan ang trahedya, balikan muna natin ang mahabang career ni Rob Reiner. Siya ay unang nakilala bilang Michael Method Stivic sa iconic 1970 sitcom All in the Family. Mula sa pagiging aktor, nag-transition siya bilang direktor at nakagawa ng mga pelikula na naging bahagi ng puso ng mga manonood sa buong mundo. This is Spinal Tap, 1984, isang rock mockumentary na nakakatawa ngunit matalino. When Harry Met Sally, 1989, romantic comedy na hanggang ngayon ay minamahal ng lahat. The Princess Bride, isang fairy tale na hindi kumukupas sa alaala ng pelikula. Si Rob ay hindi lang direktor, aktor, at producer, siya rin ay isang aktibong political activist, laging gumagamit ng kanyang talento para sa kapakanan ng iba. Ngunit sa kabila ng kanyang matagumpay na karir, ang kanyang personal na buhay ay tinamaan ng trahedya sa pinakamadilim na paraan. Kapag narinig ng mundo ang balita, marami ang nagulat at nalungkot. Si Los Angeles Mayor Karen Bass ay nagsabi, "I'm heartbroken beside the tragic loss of Rob and his wife Michelle. I knew Rob and have tremendous respect for him." Ang mga kapitbahay sa Brentwood ay hindi makapaniwala. Parang kahapon lang, nakikita namin sila sa kanilang hardin, masaya, nagbibiruan. Ngayon, wala na sila, sabi ng isa sa kanila, sa social media. Fans mula sa Russia, Japan, Germany, at Pilipinas ay nagpost ng tribute, nostalgia, at luha, isang alaala ng direktor na nagdala sa kanila ng mga kwento, tawa, at pag-ibig sa sinehan. Ayon sa mga ulat, dalawang tao, tinatayang 78 at 68 taon, ay natagpuan sa kanilang tahanan. Mga stab wounds ang pinaniniwala ang sanhi ng pagkamatay. Walang suspect na na-detain o ini-interview ng lab. Sa ngayon patuloy ang investigasyon at sinusubukan ng mga pulis na makausap lahat ng miyembro ng pamilya upang malaman ang katotohanan. Ng misteryo ay lalong nagpapataas ng tensyon. Walang malinaw na motibo at walang nakumpirmang suspect para sa mga fans at sa publiko. Ito ay nag-iwan ng halos walang kasagutan, tulad ng isang pelikula na biglang nagtapos sa pinakamadilim na eksena. At dito, mga kachismis, ang pinakamatinding bahagi, ang direktor na nagdala ng pinakamagandang love stories at comedy sa screen, ay natapos sa isang marahas at misteryosong paraan. Si Rob Reiner at Michelle ay nagpakita ng ligaya, talento, at pagmamahal sa buong mundo. At ngayon, sa isang iglap, ang parehong buhay ay naputol. Ang Hollywood at ang mga fans ay nasa shock mode. Hindi pa rin maipaliwanag ang pangyayari. Ang bawat detalye ay maingat na iniimbestigahan, ngunit ang tanong sa puso ng lahat, paano nangyari ito sa mga taong nagdala ng saya at inspirasyon sa milyon-milyong tao? Sa ngayon, ang mundo ay nagdadalamhati. Fans, kapwa-artista, politiko, at mga kapitbahay ay nagdadalamhati sa pagkawala ng isang alamat. Ngunit alam natin, ang legacy ni Rob Reiner ay mananatili sa ating mga puso sa bawat pelikula, eksena, at linya na minahal natin. Habang patuloy ang investigasyon, siguradong may mga bagong detalye na lalabas, at tayo ay mananatiling nakasubaybay sa katotohanan sa likod ng trahedya. Kaya mga kachismis, samahan ninyo ako sa patuloy na pagbabalik-tanaw, paggunita, at pag-alala sa buhay at alaala ng direktor na nagdala ng liwanag sa mundo ng pelikula. Dahil sa Hollywood, tulad ng sa totoong buhay, ang bawat kwento ay maisimula at minsan, isang biglaang wakas, hanggang sa muli nating paggunita. Manatili tayong humahanga, nagdadalamhati, at nagmamahal sa mga kwento ng mga alamat ng pelikula.